ito. Dahil napaka-importante ito. Ito ay may laro. At tayo po ay paulit-ulit ko sinasabi, hindi ho tayo pumapatol sa fake news. Sa katunayan, sabi ko nga ho sa inyo, di ba? Ang banat bay, pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. Kahit sino pa yan. Nakakilala si Franco Mabanta, di umano. Kesyo, bumabanat daw sa gobyerno. Bumabanat daw kay Marcos. Kaya, siya ay maka-Duterte. Yun ang conclusion ng iba dyan eh. Bumabanat daw siya kay Marcos o administrasyon, kaya siya ay maka-Duterte. Hindi po. Nagkakamali po kayo dyan, mga kababayan. Kung papansinin ninyo ang PGMN, hindi po yan bumabanat ng direkta kay Marcos. Hindi po yan bumabanat. Sa katunayan, nung kinuha nila si Guanzon, medyo nag-iba ang tono nila kay Guanzon. Kaya nga ngayon, wala na siya dyan, di ba? Kasi nga, si Guanzon, pag bumanat, direkta kay Romualdez, direkta kay Marcos. So, pinapasok siya, and eventually, nawala din siya. Bakit? Kasi nga po, ulitin ko, ito ay base lang sa aking obserbasyon na maaari nyo rin i-research. Nandiyan pa naman yung kanilang pinagyayabang na YouTube eh. Hindi, kasi nabalitaan ko, binibida daw nila itong kanilang account sa mga ilang politiko. Ngayon, narinig ko din po yun, mismo sa mga sa ilang politiko. Sabi ko, okay. Nung tinignan ko yung kanilang YouTube account, binibida na pala nila yan. Sa loob-loob ko. Pero wala ho eh. Kaya nung pag-uobserbahan nyo, wala ho silang direktang banat kay Marcos. Ang direktang banat nila, kung meron man, doon sa mga opisyal lang ng executive branch at ng iilang politiko. Medyo may mga hirit sila sa ilang congressman, may mga hirit silang pitik kay Romualdez. Pero kung uobserbahan ninyo yung kanilang channel, meron silang minsang bigla-biglang pasabog laban sa isang congressman. Bakit? Tapos, yung mga congressman na yun, nagkataon lamang. Nagkataon lamang kasi alam naman natin, lahat ng mga congressman against kay VP Sara Duterte. Kaya tuloy ang pananaw nung iba, umaatake ito sa mga congressman because inaatake ng mga congressman si VP Sara Duterte. Which is wrong. Hindi ho yun ang totoong kwento doon. Nagkataon lang na lahat ng congressman ngayon ay karamihan pala, ay against kay VP Sara Duterte. Nagkakataon lang yun. At yung mga binabanatan nila, hindi ko alam kung ito'y hinihigan ba nila ng pera din. Kasi, sabi nga, let's presume regularity sa ginawa ng NBI. Diba? Kasi remember, there is such thing as presume regularity. Ibig sabihin, hanggang gobyernong gumawa, tama. Unless sabihin ng korte na mali. Kaya nga presume na regular yung ginagawa. So let's presume muna ngayon na tama yung ginawa ng NBI. I-settle muna natin yan. For now, wala pang sinasabing korte. So ngayon, tama ang sinagawa ng NBI. For that matter. Okay? If we're following that kind of logic, therefore, totoo kaya yung mga paratang ng ilan na mga congressman na sila din daw ay inaatake tapos hihingan, i-extort. Yun kasi yung paratang ng ilang congressman. Okay? Na lumalabas daw after nahuli dito kay Romualdez. Pero kung iisipin mo ng mabuti, lalaliman mo pa yung kwento, lalaliman mo pa yung pag-unawa dito sa nangyari. Ang nag-utos o nagsumbong sa NBI na para i-entrap si Mabanta ay ang kampo ng Romualdez. Ibig sabihin, si Romualdez ang nagreklamo, di ba? Yung staff niya ang nagreklamo na hulihin si Mabanta for extortion daw. Okay. So, ibig sabihin,
yung pagkahuli kay Mabanta, it's a move from Romualdez. If that is the case, kasi presume regularity, that move against Mabanta is from Romualdez, so definitely, hindi si Romualdez ang may hawak kay Mabanta. Tama, mali. Kasi nga, pinahuli niya eh. And whether it will be dismissed o hindi dismiss ang case, the reputation of Mabanta and the entire PGMN nakakulayan na. Kasi alam mo, napaka-importante niyan sa mga news, sa mga social media vloggers, yung reputation. Diba? Alam naman natin yung iba naninira lang ng reputasyon. Yung mag-iimbento lang. Diba? Yung walang ebidensya. Halimbawa, yung may nag-imbento sa akin na meron daw akong anak, sabi ko nga, how I wish. How I wish. Hindi kasi alam nyo naman, di ba, hanggang ngayon, single pa rin tayo. Single, walang asawa, walang anak, wala lahat. Hindi ko alam, hindi ako makabuo. Wala naman kasi ako asawa Ay, hindi talaga tayo makakabuo. Di ba? Pero yung mga ganong klaseng paninira ng reputasyon, walang kwenta yun. Kasi wala namang ebidensya unless may lumapit at ito, pina-DNA ko yung anak ko. Nabuntis ng duramo. O nung nag-swimming ka, nabuntis ng ihi mo. Umiihi sa swimming pool. Ayop yan. Pero hindi, totoo. Yun wala paninirang reputasyon pero walang kakagat sa ganun. But this time, merong entrapment Talagang may nangyari. Kasi kung titignan mo, yung mga lumalabas na ebidensya like the video recording, the pictures, the audio recording leads to that Medyo malakas. Para sa akin po para sa akin. Napakalakas na ebidensya na ginawa ng NBI. Now, the process, maybe dun sila nagkamali. Kung matalo man sila sa kaso na to, maybe because of handling of the evidence. Pero kung proof sa media o yung optics sa social media, ang lakas po. Para sa akin ang lakas po nung nangyari. Pero kung iisipin mo, bakit kaya pinahuli siya ni Romualdez? At itiniming, kasi sabi nga nila timing is everything. Tiniming before the voting ng impeachment ni VP Sara Duterte sa Monday. Pinaputok itong issue na to. Putok na putok to the point. Lahat ng mainstream media sinasalsal ito. Hindi pinagtatanggol, ngunit mas lalo pang idinidiin si Franco Mabanta. Para bagang may kumukumpas na idiin nyo yan, idiin nyo yan, idiin nyo yan. Yeah? Observe, napabalita noon at may mga lumabas din namang ebidensya na ito po ay si Romualdez daw, di umano, allegedly, ay may mga hawak na mainstream media. Di ba? Yan ang picture nun. Kaya lahat ng bira noong panahon na yun, sa mga congressman, sa mga house, tablado ng media. Yeah? Ngayon, napapabalita na magkaaway si Romualdez at saka si Marcos. Ngayon na nilaglag ito, si Mabanta. At napapabalita din naman na ito'y malapit kay Marcos. Sino lang naman ba nagsabi na hindi siya malapit kay Marcos? Yung, ano ba? Media ba? Hindi. Ang unang-unang pumiyok na sinabing, agad-agad. Agad-agad talaga. Hindi namin yan, Hindi kaibigan niya ni Marcos. Pero it's really obvious na kasinungalingan. Bakit? Mismong sa bahay ni Marcos, nag-surprise birthday party. So, we can say, therefore, kung sa bahay ginawa yung surprise birthday party, alang naman ang nag-surprise nun,
Si VP Sara Duterte. O sino mang kaibigan ni Marcos. O di sana ginawa sa restaurant. Hindi, ginawa sa bahay. Mismo. So therefore, abay malapit ito talaga sa Marcos. Pinahuli kaya ni Romualdez si Mabanta dahil hawak siya ni Marcos? At sa paglaglag na ito, kasi remember the issue here is the video, di ba? Na may ilalabas daw against Romualdez. So nilaglag niya na. So binanatan niya na. Para ba i-discredit yung video na yun? Always remember this Pinagyabang pa, sinabi pa, hindi naman pinagyabang, mali. Nagbigay pa ng statement si Franco Mabanta na pag may nangyari sa akin bla 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 ay lalabas ang video. Asan ang video? May nangyari na sa'yo, nahuli ka na, asan ang video? Bakit hindi lumalabas? Yun ba ay sarili mong lakad o inutusan ka ni Marcos na gawin niyang paninikil? Ako'y nagtatanong lang Kasi tila dito naayon sa sinabi ni Romualdez na I will not go down alone. Tila sinasama niya na si Franco Mabanta. I don't know. Remember, the only way para kahit papaano bumaba o ma-acquit si Mabanta ay kung hihina ang ebidensya or umatras si Romualdez. Come think of this. What if this is the way of Romualdez of saying to Mabanta, ilaglag mo yung amo mo or kulong ka? We have to understand this Si Marcos, wala talagang alam yan pagdating sa politika. Wala ang alam yan. Ang nagpapatakbo ng politika ni Marcos ever since, alam ng lahat ng tao yan, ay si Romualdez. Romualdez is genius pagdating sa politika. Kaya nga nananalo yan Kahit walang kwenta Tuso yan pagdating sa politika Bakit ko nasabi na magaling yan sa politika? Remember, siya ang ginawang campaign manager mismo ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, meron itong tao na ito. Ngayon, ginamit lang niya sa masama. Pero all this, itong nangyayari na ito, ay mukhang galaw ni Romualdez. Dahil nga nilaglag ni Marcos si Romualdez by how? 1, you hold departure order, ayaw siyang paalisin. 2, freezing the account. Pumitik ngayon si Romualdez. Ganun. Okay. Gusto nyo pala. Ano sabi niya, di ba? I will not go down alone. Sama tayo sa emporno. Ang una niyang galaw ay itong ilaglag yung tao ni Marcos. And maybe, I'm not saying it's going to happen. Maybe, this is just a question. This is just a theory. Hindi kaya gamitin niya si Mabanta para ilaglag si Marcos at sabihin yan ang amo niya? Tapos urong kaso. Di ba? What do you think? Maaari. Kasi tingnan ninyo. Panoorin nyo ito. May papapanood ako sa inyo, Napaka-importante nito Sandali. Asa na yun, Ito, yan. Sa kabila ng giit ng palasyo na hindi naging magkaibigan, sina Pangulong Bongbong Marcos at Franco Mabanta, ilang dating post ng Pangulo ang nagpapakita na naging vlog producer niya ito. Pero hayagan din ang suporta ni Mabanta sa mga Duterte at sa Uniteam noong 2022. Nakatutok si Ian Cruz. Lumikha ng ingay ang pangalan ng social media personality at political content creator na si Franco Mabanta nitong Martes nang maaresto siya at 4 na iba pa ng NBI dahil umano sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Maring itinanggi ni Mabanta ang ibinibintang sa kanya at mga kasama bago nakilala bilang founder ng Peanut Gallery Media Network. Nagsimula muna siya bilang commercial model at VJ ng isang music channel noong early 2000s.
naging events host din siya. Kalaunan ay nakilala siya sa social media at isa pa nga sa mga inimbitahan sa pagdinig ng Senado noong 2017 kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation kasama ang ilang kilalang vloggers at social media personalities. Naging producer rin si Mabanta ng vlog ng nooy dating Senador Bongbong Marcos base sa videong ito na pinost ni Marcos noong 2018 at noong March 1, 2018 pinost ni Mabanta ang surprise birthday. Tingnan ninyo yung comparison ha. Ito yung mga ginawa ng Marcos kay Mabanta. Yung comparison nila tungkol kay Duterte mamaya. Party para sa kanya sa Forbes Park kung saan kasama sa sumurpresa sina Marcos at asawa niyang si Lisa na tinawag niyang tito at tita. Sa isang Facebook post noong September 13, 2019, karawan ni Marcos, sinabi ni Mabanta na naging strategist at chief social media director siya ng mga Marcos, bagay na hindi niya naranasan sa kanyang buhay. Pero sa press briefing ni Yusek Claire Castro sa Malacanang, sinabi nitong hindi naging kaibigan ng Pangulo si Mabanta, sabay sabing dapat daw tingnan ang kaugnayan ni Mabanta sa mga Duterte. Kung titingnan ang mga social media post ni Tingnan Mabanta, yan. malinaw ang kanyang pahayag ng suporta para kay dating Pangulo. Eto, suporta. Ibig sabihin, supporter lang po siya nun. Binigyan ko na kayo ng konteksto eh. Yang picture na yan, picture yan ng Christmas party na isa sa mga nag-organisa doon ay si Mocha sa mga vlogger. Kasi sabi ni si Mocha noon, lagi niyang pinipilit eh. Mr. President, bigyan natin ng Christmas party at pasasalamat itong mga social media vloggers na sumusuporta sa'yo. Ayan, ininbita lahat. Marami ngayon dyan, Marcos pa nga yung iba ngayon dyan eh. So hindi mo masasabing naging empleyado. Marami dyan naging Marcos na yung iba. Yung isa nga dyan, tumaba na sa kamarcos niya eh. Bakit? Alam mo naman, malusog pagka ikaw ay nasa administrasyon. Marami kang pagpapala, di ba? Yan yun. At the same time, if you would observe, iba yung kanyang caption. Doon sa kabila, kay Marcos, tito-tita ang tawag niya. Dito, hindi niya tinawag na tito. Di ba? Dito talaga is more on support and formal lang kay Pangulong Duterte. Pangulong Rodrigo Duterte. May mga larawan din siyang pinost kasama si Duterte noong 2017 at 2018. May 31, 2019 sa isa ring Facebook post, binati niya ng happy birthday ang anyay formidable na si Sara Duterte. Hindi rin tito-tita. Siya lang po ay part lang noon kasi nga yan yung tapang at malasakit. Tingnan niyo yung kasi nandyan tayo nun. Alam natin yan eh. Sa Taguig yan eh. Inorganisa ng mga Cayetano yan yung time na yan eh. So lahat ng mga social media, mga supporters, mga parallel group ay naandyan. Baka nandyan pa si Madriaga. Alam mo naman yung bibida-bida yun eh. Hindi, sorry wag ko kayo magagalit ha. Pero sa mga event naman ng mga PDP, mga Duterte supporter, hindi mo naman magagarantiya na lahat dyan ay lihitimong supporter o lihitimong kakilala. Ang dami niyan name dropper. Ang dami dyan. Kaya ako sa totoo lang hindi ako masyadong excited sa mga ganyan-ganyan. Kasi ang dami ko na nakilala dyan. Meron nga dyan yung bungi na bayot. Hindi ko na lang babanggitin ng pangalan Sobrang social climber nun. Magni-name drop yun. Kaibigan ko si General, kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si ganire. Binigyan nga ako, galing ako kay Mayor, galing ako kay Congressman. Tapos biglang hihingi ng suporta. Ganun ang style nun eh. Social climber yun. Pero sa totoo lang, nanggagamit lang ng pangalan ng iba. Siyempre, tayo naman, umuoo lang tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, eto ugali ko eh. Alam ko naman kung isang tao naglalaro, bullshit lang, or talagang loyal o talagang merong paninindigan. Ngayon, hindi kita ko komprotahin, sasakyan lang kita. Sige, okay, sakyan kita. Kasi ikaw naman nagbumukhang tanga eh. Akala mo nakakaloko ka, pero sinasakyan lang kita. Maraming ganyan sa mga gathering ng mga vloggers. Yung magtataka ka nga, biglang napapaano ka eh. Tanginan to. Ay, sorry.
Nasa kabila to eh. Oh, meron nga itong nakatagong account na bumabanat kay BP Sara Duterte pero nandi dito. Alam mo kung bakit? Ginagawa kasi ng mga vlogger yan eh. Yung mga ulol na vlogger na pera-pera. Meron silang account na iba-iba na hindi nagtatago, hindi nagpapakita. Tapos bumabanat kay BP Sara Duterte pero bumabanat din kay Marcos. Para dalawa kita niya. Ganyang kaulol yung mga ibang social media influencer o vlogger. Oh. Kaya ito, walang napapatunayan na malapit siya sa mga Duterte. Ang sigurado tayo, yung ikaw ay isurprise birthday party ni Marcos sa bahay niya. Yun, 100% proof na ikaw ay malapit kay Marcos. Abay, niyakap ka pa eh. Kay Pangulong Duterte, may yumakap sa kanya. Yung bayot, di ba? Pero alam mong, gusto lang gamitin si Pangulong Duterte, pero hindi yumakap si Pangulong Duterte. Eto, hindi po ako nagyayabang ha. Ito ay with all my humility and all the nakakita kayo kay Pangulong Duterte na naglabas siya ng video o picture na pinapanood ng ibang vlogger? Hindi ito, totoo. Wala, di ba? Pero tayo ilang beses tayo naglabas niyan na talagang pinapanood tayo ni Pangulong Duterte. Pero never kong kinlame na close kami. Hindi ko sinabi yan ever. Kasi nagagalit ako sa mga ganyan. Yung social climber na ganyan. Ang dami na ngayon yan eh. Di ba? Oh. Eto, kita nyo. Yung picture niya parang nakipicture lang. Hindi, di ba? Anong punto ko dito? My point here, hindi ito close. Hindi ito malapit sa mga Duterte. 1,000% sure ako. Hindi ho ito malapit sa mga Duterte. Pero 1,000% sure ako na ito'y malapit sa Marcos. Mantakin mo, may birthday party ka? Surprise sa bahay? 31, 2019 sa isa ring Facebook post, binati niya ng happy birthday ang anyay formidable na si Sara Duterte. Nang magsimula rin ang kampanya noong eleksyon 2022, hayagan din ang kanyang pagsuporta sa unity ni Marcos at kanyang katandem na si Duterte, pati na sa kanilang senatorial slate. 2024 nang itatag ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN kasama ang dalawang co-owners na di niya pinangalanan. Ayon sa Facebook page ng PGMN, may kasama daw siyang co-owners, hindi niya pinangalanan. Ibabangga natin yan dun sa isang revelasyon. natatangi itong media channel para sa free speech na bukas sa kahit sinong kampo. Ian Cruz, Nakatutok, 24. Ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama pa
kamera, walang halong